Matindi talaga ang korupsyon. Ito, na-discover na po ni Secretary Laurel, Department of Agriculture, Farm to Market Road. Yung dapat ay kalye papunta sa mga sakahan para mapabilis ang transportation ng mga pagkain na ipoproduce ng ating farmers. At ang malungkot dito, abay ubos na yung pera, hindi pa tapos yung project. Dapat pala 2021 pa lang. Just imagine, 2021 pa lang dapat tapos na. Pero hanggang ngayon, ito yung na-discover ni Secretary. Tingnan nyo. Ayan o. Video po yan ha. Secretary, lalakad. Pero Mark, tas completed ito, no? Yes, sir. Thank you nga pala sa News 5. Sila naglabas niya, no? Ayan, no? So, nakakita yan. Secretary naka-brown na may bag. Ayan, no? Secretary Laurel. Ito naman yung kalye niya. Oh, yan. May putik, may tubig pa, oh. Ayan, no? Yan. Yan pong may bag na itim, naka-vest jacket, yan yung secretary. Nilakad niya talaga sa Davao Region. Yan, ubos na yung pera, ganyan pala, lupa pa lang. Wala semento. Kita nyo? Ayan o, ayan yan. Farm to Market Road Project. Ubos na ang pera, ganyan na sitwasyon. Ayan o. Pati aso nakagalit. Ayan o. Putol-putol. Ayan, may kaunting sementado. Ayan po. Ayan. Yan ang pagpapatunay dito sa sinasabi ni Secretary Laurel. Sabi niya, hindi daw niya palalampasin. Mananagot ang dapat managot dito. Tapos na yung pera. Nabayaran daw ito eh. Full payment eh. So, mag-iimbestiga ang opisina ni Secretary Laurel ng Department of Agriculture. Inuulit ko ha, sabi niya dyan, nung matapos ang interview, medyo mahaba lang kaya medyo pinutol ko na, 2021, dapat tapos na raw itong project na ito. Ay ano ngayon, 2025? Bayad na, hindi pa nagagawa lahat. Farm to Market Road. Alam ba nyo napakahalaga ng Farm to Market Road project? Yan po yung magpapataas ng ekonomiya, magpapabilis ng daloy ng mga produktong ani ng ating mga farmers patungo sa merkado, patungo sa palengke, patungo kung saan dapat dalhin ang mga produkto. Kaya mahalaga yung Farm to Market Road na ginagastusan ng daan-daang milyon. All over the Philippines yan ha. Pero itong na-discover ito sa Davao Region. Sa Davao Region. O kayo mga taga Davao, ano ba ito? Bakit kayo pumapayag ng ganyan? Davao Occidental. Uy, sandali. 2021? Ay, Duterte administration yun ha. Bigla akong naalaala. O nga pala. Kasi 2022, nung mag-eleksyon, tapos umupo si Pangulong Marcos, ay 2021 na binabanggit na dapat daw itapos na yung project. Wow. Bakit ganyan? O ito, magagalit na naman yung mga maka-Duterte, nasilip na naman kayo. Wala tayong magagawa. Hindi talaga pwede itago ang katotohanan. Farm to Market Road, bayad na, walang nangyari. Bakit hindi natakot kay Duterte itong mga taga Davao Region? Especially in Davao Oriental. No, Davao Occidental, I'm sorry. Davao Occidental po itong na-discover. Kaya sabi ni Secretary, hindi nila palalampasin yan. Dapat lang. Ayan. Sabi niya, hindi lang palalampasin. Pera na bayan yan eh. Basta ho, Farm to Market Road, project yan ng national government. Hindi local. Ang makikinabang dito, local at national. At buong bansa. Kasi kalye yan eh. So kung meron sa flood control project na bayad na walang natapos, substandard tsaka ghost project, eto, Farm to Market Road, ganon din ang galaw. So yun ang sinasabi natin nung nakaraang mga araw pa. Massive, matindi ang korupsyon all over the Philippines.
Iba-iba lang ho ang project. Iba-iba ang racket. Baka yung mga ginagawang tulay, yung mga widening, pagpapalaki ng ilog, rehabilitation ng mga mahihinang tulay na, rehabilitation sa mga kailangan ng i-repair na kalye. Yan, lahat yan may racket. Kung ito nga, Pump to Market Road Alam niyo yung Pump to Market Road, ulitin ko, ang laking tulong nito sa mga residente na dadaanan ng kalye. Hindi lang produktong pagkain o ani ng farmers ang idadaan dyan. Pati yung transportation, pagpasok sa eskwela, pagpasok sa trabaho ng mga taong nakatira dyan, mapapabilis na. Kasi may kalye. Yung Pump to Market Road, ang laki ho ng tulong yan. Diretso yan sa liblib ng barangay. Kung saan may sakahan, papunta rin yung kalye. So yung residential, commercial na dadaanan ng kalye yan, lahat makikinabang. Tapos ngayon, ubos na yung pera, hindi pa tapos yung project. Ay di racket na naman. O ngayon, sasabihin nyo ngayon lang, Marcos administration, nangyari ito. Yan na naman tayo. Ito, ang linaw-linaw 2021, dapat tapos na. Ubus na yung pera, 2021. Pero ang project, ayan. Tumalon pa nga sekretary doon sa Baybaha Diba? Lubak-lubak. Rough road, lupa. Kapiraso lang yung semento. So, putol-putol. Ganyan ang racket nila. So, sino kayang kontraktor na naman ito? Meron kayang proponent na naman politiko nito. Baka mamaya meron namang senador at congressman lulutang ang pangalan dito at governor. National project. Kaya kawawa yung mga barangay at mga mamamayan. Ito lang ang nadiscover ay tuloy-tuloy din po ang monitoring ng DA. Kung anong ginagawa ng Public Works, monitoring sa buong Pilipinas, yun din ang ginagawa ng DA at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kasi nga, malaking pera, daang milyon, bilyon ang ginagastos ng ating mamamayang Pilipino at ng gobyerno para sa development. Pero wala. Matindi talaga. Ewan ko, talagang nakakalungkot, nakakainis. Bayad ng tax ang taong bayan. Lahat ng binibili natin may tax. At yan tax na yan, pag pinagsama-sama, yan ang ginagastos ng gobyerno. Pansweldo, pamproject, lahat. May sweldo na. May allowance pa sila. Tapos sangkot pa sa korupsyon. Sobrang garapal. Sobrang karumal-dumal itong nangyayari. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi lang Public Works, hindi lang DA, hindi lang PCO, lahat ng may mga pera at may kontrata. Pag may kontrata, may nangungumisyon. Ang problema, hindi lang komisyon ang ginagawa Konsumiyado ang inaabot natin kasi nga, ang lalaki ng kinukuha. 50%, 70%. Ano mangyayari sa project? Kung matuloy man ang project, ampaw yan. After ilang months, sira na dahil tinipid. Kung may natin ang budget sa kanilang mga ninanakaw, yun lang ang pagkakasiyahin. Huhukayin, nakatiwangwang kasi wala na daw pera. Pero bayad na. Wow! Ang korupsyon, napakatindi.